Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudiyo, maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpauminhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi nating pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudiyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong.
Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa magmahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo na magagarang libingan ng mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin na nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayo'y lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinurugsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at mga pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat Magandang umaga po, Father. at welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Maaring ang iba sa inyo ay sa unang pagkakataon ay nakapagbisita rito. Meron po bang mga first time na nakabisita? Ayun, wow, marami din. So welcome po at sana ito hindi huli. At una at huli ninyong pagbisita. Palakpakan po naman natin sila. At ganun din ang mga naririto na laging dumadalo at nagsisimba at nakikisa sa mga gawain dito sa ating Pambansang Dambana, lalo na ang mga debosyon. May debosyon at deboto sa ating pinipintuhong si Padre Pio. At ganun din, sa oras na ito may mga kasama din tayo na mga nanonood sa FB Live, na ating mga kapatid, mga kababayan sa iba't ibang sulok ng ating bansa at ganun din ang mga OFW na sa mga oras at sandaling ito ay sumusubaybay din sa ating banal na pagdiriwang.
lalo tigit ang mga kapatid natin na nasa banig na karamdaman. May mga masakit na hindi na nagagawang lumabas ng kanilang mga tahanan at sila'y kaisa natin dito sa ating banal na pagdiriwang. Sa araw na ito, muli narinig natin sa sipi ng ating ebanghelyo na ginagamit pa rin ng ating Panginoong Hesus ang mahigpit na parirala na kaawa-awa kayo. Kaawa-awa at pagkatapos ulitin ang salitang ito na kaawa-awa kayo, halos ilang beses na inulit ng ating Panginoon kung nasubaybayan nyo ang mga pagbasa kahit nitong mga nakaraang araw. Maaari nating tapusin na si Jesus ay gustong gumawa ng isang napakalakas na punto para sa kanyang pinagsasabihan. Bakit kaya siya napakahigpit sa partikular na grupong ito na mga Pariseyo at mga eskriba ng kautusan ng mga batas? Na kung tutuusin ng mga Pariseyong ito, ay siya pa namang nag-imbita sa kanya na kumain sa kanilang bahay na kasama nila. Ganito kasi yon kung tutuusin. Kung isasaalang-alang po natin yung konteksto ng mga pangyayari bago ito, kaya nakapagsalita ang ating Panginoon sa kanila ng kaawa-awa kayo. Yung pagtitipon ng malalaking pulutong na ito bago ay ginawa upang makita si Jesus na gumagawa ng mga dakilang bagay. Kung gayon, dapat po malinaw sa mga isipan sa lahat ng mga Pariseyo na noong mga panahong iyon, habang ginagawa ni Jesus ang mga dakilang bagay na ito, nag-uumapaw yung inggit. Nag-uumapaw yung pagiging matataas o mapagmataas ng mga taong ito. At pinalala pa ng kanilang pagiging mapagpaimbabaw, mapagkunwari, at mapaglinlang. Kaya naman, si Jesus ay direktang nagsalita para sa kanila. Very straightforward ang ating Panginoon para punhahin ang mga Pariseyong ito, ang mga eskribang ito na nagpapatupad ng mga batas. Kaya nga sabi kahapon sa ating ebanghelyo, ni daliri nila hindi magawang bumuhat. Ibig sabihin, sila na may gawa ng mga batas at mga kautusan, hindi nila ginagawa at sumusunod. Ang gusto nila, sila ang sundin at parang Diyos para sa mga tao. Kaya ganun na lang yung galit ng ating Panginoon sa mga Pariseyo at mga eskriba. Dahil sinasabi ni Jesus ang katotohanan tungkol sa kanilang mga gawain, tungkol sa kanilang pagiging mapag-imbabaw, mapagkunwari, mapagmataas. Totoo mga kapatid, masakit na marinig ang katotohanan. Ngunit yun ang totoo. Kaya hindi dapat magpapaligoy-ligoy ang Panginoon sa pagpuna sa mga Pariseyong ito at mga eskriba. Sinasabi lamang ni Jesus kung paano niya ito nakikita sa kanila. Kaya sinasabi ito ni Jesus na direkta, walang takot, dahil gusto niyang mabuksan ang kanilang mga isipan tungkol sa kanilang mga pagkukunwari, tungkol sa kanilang pagiging mapagpaimbabaw, mapanglinlang, at pagiging doble kara sa harap ng maraming tao. Alam niyo po mga kapatid,
sa ating na mga naririto, kapag mayroong nagtutuwid sa ating mga kamalian, may nagsasabi sa ating mga negatibo na tungkol sa atin, marami sa atin ang mahirap tanggapin ito. Pero ano ay pinapaalala sa atin ng pagbasa? Anumang puna na maaaring makapagpabago sa atin at maituwid, tanggapin natin ito bilang nakakatulong na kritisismo, yung constructive criticism. At tingnan natin dito sa positibong paraan kung saan tayo maaaring matuto at higit na mapabuti ang mga buhay natin. Kung lagi kasi nating isasara ang ating mga isipan, ang ating mga pangunawa tungkol sa mga kritisismo para sa atin na sinasabi ng iba, ibig sabihin lamang ayaw natin sa pagbabago. Tumatanggi tayo na magkaroon ng improvement at mabago yung mga maling gawin natin. Tatandaan natin, hindi kailanman magiging mabuti o mas mabuting individual ang isang taong hindi tumatanggap ng kritisismo sa kanyang kapwa para mas lalo siyang lumago at makapagbago. Tandaan natin, my dear brothers and sisters, na wala namang perpekto. Sabi nga ng ilan, ang perpekto lang ay yung may pangalang perpekto. Walang sino man sa atin ang perfect, maliban sa ating Diyos. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong flows. Lahat tayo, may mga pagkakamali o kamalian. May mga kakulangan. At ito ay natural lamang dahil tayo ay hindi mga perpektong tao. Tayong lahat ay sakop ng ating mga sariling kahinaan. Lahat tayo, walang may pagkakaila. May mga kapintasan tayo. Ang mahalaga lamang para sa atin ay may kakayanan tayong tanggapin ng may kaluwagan sa ating kalooban upang tayo ay mas maging mabuti at kapakinabangan na mamamayan at tagasunod ng ating Panginoon. Walang may kakaila ang sino man sa atin. May mga kahinaan tayo. Hindi lahat ng makikita natin sa ating kapwa na maaari nating kainggitan ay mayroon tayo. Kaya there's always a room for improvement. At yan ay mapupuna ng mga tao, mga totoong kaibigan na may kakayahang punahin ang anumang kamalian o pagkukulang na meron tayo. At yun namang may tuturing nating totoo sa atin, na nagsasabi ng totoo sa ating pagkakamali. Pero sino nga ba sa atin ang napakadaling tanggapin? Ang mga puna, ang mga kakulangan natin. Hindi ba't ang iba sa atin, dahil sa kanilang pride, dahil sa kanilang pagiging mapagmataas, hindi nila matanggap na meron silang mali sa kanilang sarili? Yan ang mahirap sa marami sa atin. Hindi ka naman perfect. Kahit pa ilang beses kang pumunta kay Belo o sa mga kakilala nyo para baguhin ang itsura mo, kailan may hindi magiging perfecto. May mga flaws pa rin tayo. May kakulangan pa rin tayo. At kapag yan ang napupuna at nakikita na ating kapwa, huwag tayong magalit. Huwag tayong magtampo. Lalo na kung mga totoong tao ang kaharap natin. May mga tao
ibang manalita at para sa atin masakit. Pero ganun pa man, tayo din sa mga sarili natin, nasa atin ang kaluwagan ng pagtanggap kapag yung mga kahinaang iyon ay magiging kalakasan natin dahil sa ating pagbabago. Kaya mga kapatid, lagi tayong magpakumbaba. Maging bukas tayo sa anumang payo o pangaral na maaaring makabubuti para sa atin. Maging bukas tayo sa mga pagtutuwid at gawin natin ito. Gawin natin bilang isang stepping stone, bilang tuntungan natin upang tayo ay maging mas mabuting mamamayan ng mundong ito at ng kabilang buhay. Tandaan, nobody's perfect. Kaya anuman ang pwedeng mapansin, tanggapin natin ng may kaluwagan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilan mo, o sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana, sana, sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na yun,
inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Husbusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin, nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Maraming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng saya. Amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming pagkasala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iaya mo kami sa lahat
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ, keep me safe for eternal life.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga Oh Lord, save my life. Be my tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ika-5, sa darating na October 25, ika-4 ng hapon, sa pangunguna ng Commission of Sacred Music ng Archdiocese ng Lipa, ay gaganapin sa ating Divine Mercy Sanctuary ang Harana sa Panginoon, a Christmas concert. Tampok sa gawaing ito ang mga koro ng Archdiocese. Libre po ang admission, kaya't inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng awit at papuri sa Panginoon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulog ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pamamagitan ng pananalangin, mga rosaryo, imahik, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Muli po, magandang umaga at mag-iingat kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po. Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. Sana kung si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal.